Good evening po sa apat na nakakantabay. Five minutes po, antayin natin yung mga kasama para mag-start na po. Start na po tayong mag-tag. Good evening po. Sister Heidi, good evening. Kay Sister Morena. Start na po tayong mag-tag sa ating mga friends. Tag and share. Hello, Sister Leia, Sister Amy Almo. No, 3 minutes pa, mag-start din po tayo. Isang minuto na lang mag-start na po tayo. Good evening din po, Sister Nori, Pastor J, Sister Shirley. Okay. Okay po. Mag-start na po tayo sa ating Speak Life Day 60. Day 60. Ang ating topic ay Proclaiming Christ in the City na matatagpuan sa Acts 17:16-34. So bago po tayo mag-start, tayo po ay sumandaling manalangin po. Sige, tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, dakilain ng pangalan mo, Ama. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa oras na ito. Thank you, dear God, sa buong araw na pag-iingat, sa patuloy mo, Panginoon, na pagbibigay sa amin, Panginoon, na yung grasya at habag. Maraming salamat, Lord, na patuloy mo kami, Panginoon, binibigyan ng mga pagkakataon na kami ay patuloy makakagawa para sa inyo, O God. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito para sa aming patuloy, Panginoon, na
Speak Live streaming, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang patuloy sumama sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na lalo ka namin pakanasain, Panginoon, na yung mga salita, lalo ka namin ito aralin, Panginoon, at tulungan mo kami na maunawaan pa namin ito, Panginoon, ng mas malalim pa. At ito, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, ito ay magiging gabay, Panginoon, sa araw-araw namin pamumuhay. Salamat, Ama, sa pagsama mo, sa tulong mo. At ikaw, Panginoon, ang patuloy magpala, Panginoon, sa bawat isa na patuloy sumusubaybay at nakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa lamang namin pinagkakatiwala ang lahat, pinapasalamatan at binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. So, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay ng ating Speak Live. Tayo po ay nasa pang 60 days na. So, parang 2 months na natin itong ginagawa araw-araw. So, salamat sa Panginoon dahil patuloy ang bawat isa na umaantabay. So, ang akin pong testimony ay nagpapasalamat ako sa Lord dahil actually hindi talaga maganda yung pakiramdam ko, hindi lang halata. Pero mga ilang days na talaga na last day, hanggang kanina nilalagnat pa rin ako dahil siguro mataas na siguro ang aking uric acid. Kung kailangan ko na talagang magpa-check up kasi nilalagnat na ako. So purihin ang Panginoon, hindi po makakahadlang yung ganung mga bagay para tayo ay patuloy na gumawa para sa Panginoon, para sa kanyang ikaluwalhati ng kanyang pangalan. So purihin ang Diyos. Dadako po tayo sa ating recap para sa yung mensahe ni Pastor last Sunday. So iyon naman ay naiano na rin nila na i-recap, pero ito lang po yung aking mai-share sa inyo na ayun ay binahagi ni Pastor yung bawat patron or yung patron ng Athens ay yung Athena. So sa bawat altar na sinasabi, inano din ni Pastor na meron silang mga alay at doon sila nag-worship. So nabigkas din ni Pastor na yung pleasure, convenient, and comfort ay hindi naman talaga siya masama, pero dapat iyon ay hindi pang sarili dahil iyon ang nakakasama doon kung iyon ay ginagawa natin na para na lang sa sarili natin at hindi na tayo nagbibigay ng panahon or pagpupuri para sa Panginoon. So, nasabi rin ni Pastor na lahat naman tayo kahit saan ay magtatanong tayo kung sila ba ay naniniwala sa Diyos o may pananampalataya. Oo, naniniwala daw. Naniniwala naman, maraming ganun. Minsan naranasan ko rin yan na meron akong tinanong na naniniwala ba kayo at naniniwala ba kayo na may Diyos? Oo naman. O naniniwala sila, but hindi talaga nila or yung iba sa atin na hindi talaga kilala ang Panginoon dahil limited lang ang ating pagkakilala sa Panginoon kasi tayo pa rin yung nasusunod sa ating mga sarili. So, tayo ay namuhay ayon sa ating kaparaanan. So, nasabi rin ni Pastor na ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng knowledge na katulad in example niya yung upuan na ang chair naman ay gawa naman ng tao, ng makinarya, pero ang Diyos ang nagbibigay ng knowledge sa atin. Ganun din po na example ni Pastor na yung bata ay hindi naman siya tinuturuan, pero wala rin nagtuturo sa kanya, pero alam ng isang bata kung sino ang kanyang nanay, kung yung mga bagay na yung alam na kaagad ng isang bata kahit hindi mo turuan. So, yun ay knowledge na talagang mula sa Panginoon. So yung mga ibang idols din na nasabi rin ni Pastor doon sa Athenians, need din nila i-worship. Pero ang ating Diyos ay hindi natin gagawin na yun dahil hindi natin siya pwedeng pakainin dahil siya ay makapitan sa lahat. Hindi siya katulad nitong kanilang mga idols na kailangan nilang i-worship. So nasabi nga ni Pastor, kung hindi naman tayo mag-worship sa Panginoon, kaya nga niyang utusan ang mga bato para pumuri sa ating Diyos, no? Ang Diyos natin ay walang kailangan sa atin. Tayo yung may kailangan sa ating Panginoon. So, nasabi rin ni Pastor na tayo, ang lahat ng mga yung mga idols or mga yun ay lahat ay kahangalan. So, lahat ng di kumilala,
di nakakakilala sila ay mga hangal sa harap ng Panginoon. Sa mata ng Diyos, kahangalan ang lahat, lalo na ang mga puro mga idols ang mga ginagawa. So, patuloy tayo sa ating, yun po ay recap natin. So, patuloy tayo sa ating gawain, sa ating pag-uusapan ngayon. So, actually, nakita ko yung schedule ko November 26. So, sabi ko, matagal-tagal pa ako, pero maghahanda na ako. Pero talagang pinapahiwatig na talaga sa akin ng Lord na kailangan ko talaga maghanda. Kasi, nung nakita ko na November 26 ako, antimano yun, kinabukasan, nagno-notes na agad ako. Tapos nung chinat ako nila ni Sister Leia na ipapalit daw ako sa Tiga Bicol, dahil wala silang maayos na signal doon. Sumagot agad ako ng okay, gumanon ako, tapos sabi ko, buti pala, nag-advance na ako ng aral. So purihin ang Panginoon, talagang ang Diyos ay talagang tuturuan ka talaga niya sa dapat natin gawin. Sa patuloy natin na pagbibigay ng panahon sa Panginoon, ituturo talaga niya sa atin. So, dito po sa ating pag-aaralan, basahin po muna natin. Actually, basang-basa naman na rin natin to lahat, binasa na to ng mga pang ilang days na talaga nating naririnig to, pero ito naman ay patuloy natin pag-aralan pa rin kung sa pa, hukayin pa natin ng mas malalim dahil marami pa rin tayong matututunan dito. So Acts chapter 17 verse 16 to 34. So hindi ko lahat babasahin, pero yung mga part lang na aking tsaka na lang tayo magpuproceed since madalas na rin naman ito nakabasa. Sabi nga dito sa 16, samantalang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas. Samantalang ang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. So ito ay habang si Pablo ay naantay niya si Silas at saka si Timothy doon sa Atenas. Siya ay lumibot siya. So tayo kasi yung mga panahon na time na, kunyari, meron tayong iniintay or nasa mga travel tayo, katulad ng sumasakay tayo sa tren, pauwi. So, meron tayong vacant time. Ano po ba ang gagawin natin doon sa mga time na yun? Nung wala tayong ginagawa, ang gagawin lang ba natin, titigan na lang, pag tititingnan natin kung sino yung maganda, magbibilang tayo ng mga tao doon sa loob ng tren. Di ba meron tayong pwedeng gawin na makapagbigay naman siya ng kaluguran sa Panginoon? So, ang gagawin natin is, makinig tayo ng mga worship song. Di ba? Alalahanin natin kung gaano kabuti ang Panginoon na iniingatan tayo sa araw-araw, binibless niya tayo sa ating mga pangangailangan. Ang Diyos, hindi talaga siya nagkukulang. So, sabi nga doon, yung habang si Pablo ay nag-iintay sa kanila ni Silas at ni Timothy, hindi po siya nagtulog doon or hindi siya nagpapahinga. Kung sa atin yun, magpapahinga muna tayo, nakakapagod naman sa travel or nakakapagod naman. So siya hindi niya sinayang yung kanyang panahon. Hindi siya basta-bastang nag-intay, pero siya ay umikot siya doon sa lugar ng Athens. Hindi niya sinayang yung oras or yung panahon. So, dito po sa mga nakikita ni Pablo, sabi dito, kaya sa 17, 16 muna, balikan natin. Okay. Samantalang ang sila hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng mga Diyos-Diyosan. So dito po yung bayan na puno ng Diyos-Diyosan, ito talagang itong kanilang mga Diyos-Diyosan, talagang sinearch ko talaga yung kanilang mga Diyos-Diyosan, 12 yung naano ko doon, na 12 na idols. So lagi nating tandaan na ang idols is fake God. Hindi po sila totoo o tunay na Diyos. So habang binabasa ko po, masyado akong napareact ako kahit na marami akong masakit sa katawan, napapaano ako. So iaano ko lang sa inyo yung about sa kanilang mga idols. Ito pala si Zeus or yung Jupiter. Paano nang pinuno siya ng Diyos ng Olympus, yung power niya ay kidlat at saka kulog. Ang asawa niya ay kapatid niya. 'Di ba? Si Zeus, Diyosa ng langit, ito si Hera. Tapos
siya ay Diyosa ng 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 kasal, ng panganganak, at kung titingnan natin itong kanilang Diyos-Diyosan Antimano sa lalo na dito sa Philippines, pag ganyan, 'di ba? Mapapaano tayo, ay bakit ganun? Lalo na to kasi Diyos-Diyosan nila to eh. So ang kanilang Diyos-Diyosan ay magkapatid, tapos asawa niya. 'Di ba yung parang mapapataas yung kilay mo na magkapatid sila. So hindi ko rin kung okay pala sa kanila yon magkapatid. So dito naman ang ibang Diyos, pinili ko lang yung iba. Merong Diyos ng karagatan, ng Diyos ng kamatayan, kundi si Hades. Ito naman si Pluto. Meron pa akong ang Athena naman ay Diyos talaga sila ng karunungan. So sining, eskultura, ang simbolo naman nila ay ahas. So 'di ba parang ahas talaga. Tapos ito naman si Venus ay Diyos ng kagandahan at pag-ibig. So gusto mo palang gumanda, doon ka pala kay Venus lagi idols. Sample lang po yun, baka gawin ng mga ibang nanonood sa atin. So meron pa akong isang na dito na napaano ako na, asawa ni Hephaestus, at naging kalaguyo niya si Aris dulot ng pagtataksil. So di ba, tingnan natin kung anong uri yung mga Diyos na wino-worship nila. Anong uri ng Diyos yung kanilang inalayan ng kanilang mga panahon, oras, pagsamba, pagpupuri. Di ba puro ka-immuralan? Di ba? Parang sabi ko, ganito pala yung mga Diyos nila. Okay pala sa kanila yung mga immorality. So sabi ko na andito yung pagtataksil, pag-aasawa ng magkapatid. So ito naman is iba, medyo naman to, Diyos ng mga butil or halaman ng kultura. Ito naman si Dionysos ay Diyos ng alak, ng fiesta or kasiyahan. Ito naman siguro pala yung iba na na lasinggero. Naisip ko, itong mga lasinggero, mahilig mag-fiesta, mga kasayahan. Ito pala, idol pala nila tong si Dionysus na to. So yun po ay inaral ko lang po yung tungkol sa binasa ko lang or nagiging conscious lang ako kung anong klaseng Diyos yung kanilang pinaglalaanan ng kanilang panahon o yung kanilang pag-aalay at pagsamba. So tayo po dito po, habang po ito ay nakikita ni Pablo doon sa Atenas, ito ay kanyang sabi pa sa ibang translation, nabagabag siya. So tayo naman na mga pag nabagabag tayo, nalulungkot tayo, pero nalulungkot tayo o nagkaroon tayo ng hindi tayo mapakali. Pero ito naman yung kabagabagan ni Pablo ay kalagayang espiritual. So espiritual or banal na pagkabalisa. So naantig, nainis, or naudyukan ang kanyang espiritu, selos para sa Diyos, at malasakit sa mga taong naliligaw. So kung titingnan natin balikan natin yan mamaya. So kung titingnan natin yung Exodus 32:19, itong si Moses din naman, nung galing siya sa Mount Sinai at pagbaba niya, nakita niya yung mga Israelites na nangolekta ng mga ginto at hinulma nila ng idols ng baka na Diyos nila. Di ba nagalit si Moses noon? Ganon din si Pablo. Yung kanya naman, masyado siyang nainis. Sabi nga dito, nabasa ko yung ibang yun, nainis siya, masyadong naantig yung kanyang puso. So, ganon din po sa Jeremiah 10:3-5, sa Isaiah 44:9-20. So, dito po, kung titingnan natin yung malasakit sa mga taong naliligaw, ito po yung bilang tayo ay mga followers, malasakit sa taong naliligaw, kaya nga tayo na mga followers ni Jesus Christ, tayo na mananampalataya, hindi tayo basta-basta na lang na mapakali, kung kontento na lang tayo na tiga-upo lang sa simbahan, tiga-pakinig lang. So, dapat din tayo ay magkakaroon ng pagkilos para sa salita ng Panginoon. So, kaya nga tayo mayroong mga outreaches, meron tayong mga mission para ang salita ng Panginoon ay lumaganap at ang salita ng Panginoon ay may papahayag natin doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. O marami nakakakilala, yung pinuntahan namin doon na nag-outreach kami, kilala niya ang Diyos eh. Kaso yung Diyos niya nakapatong eh.
nakapatong na maliit eh. Sa nga nila si Mighty Kid. Lagi siya doon nagdadasal. Dinadasalan niya yun. So ito po ay dapat natin ipahayag na itong false idols, false god na mga idols nila ay wala silang ano dyan, walang mapapala doon. Kasi ito ay immoralidad nga, kadalasan doon sa binasa ko. Sabi ko, bakit ganun yung Diyos nila, di ba? Kung dito nga sa atin makarinig lang tayo ng mga ganung, lalo na sa mga nagmamarites na mga tao na makikita lang yung immorality, di ba? Pag-uusapan na kaagad, di ba? So, dito naman, lahat ng ito ay nagpakita na ang Diyos ay nasasaktan kapag nakikita na makasalanan at okay. Lahat ng mga ito ay nagpapakita na ang taong maka-Diyos ay nasasaktan kapag makikita ang kasalanan at idolatria. So, tayo naman ng mga tao na nakakakita ng mga mali, so nasasaktan din tayo. Sabihin yung hindi, kaya nga tayo nagre-react, ay nakikita natin yung mali. Gusto natin na maituwid. So, kahit naman sa outreach namin, nakikita ko rin yung, meron din, hindi rin na iaalis sa kanya yung, meron pa talaga siyang ninyo-ninyo doon sa bahay nila. Marami pa rin siya mga ganun. So, tinuturo natin, tinutuwid natin, na huwag ng isa lang ang Diyos natin, isa lang ang Diyos na makapangyarihan, na yung dinadasalan nila na yan ay walang maitutulong sa kanila, hindi yan nagbibigay sa kanila ng kaligtasan. So, dito po sa kasunod natin na verse na pag-aaralan, sabi nga dito, habang nangangaral si Pablo sa Atenas tungkol kay Jesus, so siya ay nangaral ng may katapangan. Pero kanyang isinalaysay doon na iisa lang ang totoong Diyos. So habang nakikita niya, meron siyang nakikita doon na the unknown God. Kasi marami silang mga Diyos-Diyosan doon, di ba, na pinaglalagyan ng kanilang mga alay. So, yun yung ginawa niyang pinakatulay. Dito ako mag-uumpisa, dito ako papasok kung paano ko sila i-twist doon sa kanilang pananampalataya na napakalaking kalukuhan, napakalaking pagkakamali. So, bakit? So, dito po, pero una, ang sabi ni Pablo sa kanila, napaka-relihiyoso nyo. Yung masyado kayong masyado kayong devoted dyan sa inyong mga Diyos-Diyosan, di ba? Kung titingnan natin dito nga hindi lang sa atin din, sa atin din dito lang sa Pilipinas, makikita natin ang mga tao na masyadong relihiyoso. Mapapansin ka agad natin yan, number 1, sa pananamit. Merong nagsisimba ng haba-haba ng damit, puting-puti, mahaba ang buhok, pero hindi naman 'yun ang tinitingnan ng Panginoon tungkol sa kabanalan. Kasi pag nagsusuot na sila ng ganun, banal ka na. Hindi 'yun ang tinitingnan ng Panginoon kung ano yung pagkatao natin, higit sa lahat yung puso natin. 'Yun yung nakikita ng Panginoon. Hindi yung the way na mag-attire tayo. Meron ding makikita na mga relihiyoso na pag nagsimba sila para ang Lord ay tumugon sa kanilang pananalangin, mula doon sa pinto ng simbahan hanggang doon sa dulo ay luluhod sila para tugunin ng Panginoon ang kanilang panalangin. Sabi nga ng isang outreach namin doon sa, di ko na lang bigkasin, sa Malayo, basta dito lang din sa Rizal. Sabi niya yung asawa niya before yun namatay, mula daw doon sa pinto hanggang doon sa dulo ng pinto hanggang doon sa altar, naglulungkod yung asawa niya kasi yung asawa niya may breast cancer. Lahat ng mga patron ay pinuntahan ng asawa niya, naglulumuhod para pagalingin, pero namatay yung asawa niya. Ang sabi niya sa amin, kaya ayoko na yung ganyan-ganyan Ayaw na niya, pero nung nakita namin sa bahay niya, nandun pa rin yung ninyo-ninyon niya Nandun pa rin. So nakakaano naman. Kaya tayo naman na nakakakilala ng totoong Diyos, nagkakaroon tayo ng malasakit. Nagkakaroon tayo ng, kay Pablo nga, banal na pagka-dismaya ba? Parang banal na kalungkutan na
kawawa naman ang kaluluwa mo kung hindi ka mai-twist, mai-align sa tamang daan. Diba? So, dito naman, so kung titingnan natin yung about sa pangangaral ni Pablo. So, dito po ay nangangaral si Pablo tungkol sa isang totoong Diyos, tungkol sa kanilang, nakalagay doon yung kanilang unknown God na sabi niya doon niya proclaim. Kaya itong topic natin, proclaiming God in the city. So, dito nag-umpisa si Pablo doon sa unknown God na pinoclaim niya na itong unknown God na ito yung totoong Diyos. Ito yung Diyos na kaya tayong iligtas. Siya yung nagbuwis ng buhay sa atin upang tayo ay tubusin sa ating mga pagkakasala. So ang iba kasi dito habang si Pablo ay nangangaral, ito po ay kanyang, meron po siyang tatlong place kung saan siya nangangaral. So, may tatlong antas ng pakikipag-ugnayan ni Pablo sa Atenas. So, itong una ay yung sinagoga, pangalawa is yung pamilihan or yung agora, palengke, at yung Areopago. So, ito kasing mga tatlong antas na to na nakikipag-engage siya. Ito yung mga Hodyo na makadiyos o sila yung mga religious people. Tapos sa pamilihan naman, ito yung mga tao na mamamayan, mga ordinaryo lang. Yung pag namamalengke tayo, minsan nakakatagpo naman kayo ng nangangaral doon sa palengke. May mga ganun din. And then yung mga Areopago, sa verse 19 po yun. Pilosopo sila, mga intellectual. Sila po yung mga dito po ay nakikipag-engage din si Pablo sa mga pilosopo or mga matatalinong tao. So tayo naman minsan kasi ako minsan na try kong magsalita, minsan natatakot ako, sabi ko nangangaral ako tapos yung mga nasa harapan ko puro mga magagaling. Tapos minsan sabi kong ganun, parang iniisip ko magagaling sila, baka mamaya puro lang mali yung mapansin sa akin. Minsan may mga ganun akong pag-iisip, nagda-doubt ako na baka mali-mali yung sinasabi ko. So parang nagda-doubt ako na hindi ko magawa. So dito naman, hindi dapat natin isipin yun dahil pag ginamit tayo ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon sa mga panahon na yun. Gagamitin ka ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng katalinuhan. Minsan, nung nagtatrabaho pa ako, nagkaroon kami ng maraming tao, mga almost 300 siguro. Hindi ako prepared eh. Tinawag ako bigla na mag-opening prayer. Tapos nakahild siya sa munisipyo ng Antipolo, sa taas. So, nung tinawag ako, sabi ko, wala, hindi ako prepared, tapos baka hindi ko kaya, Lord. Sabi ko gano'n. Pero ang ginawa ko, before ako nanalangin, nanahimik muna ako. Sabi ko, Lord, kung gagamitin mo ako, salamat na gagamitin mo ako, even sa opening prayer ng lugar na to. So, pagkatapos kong mag-pray, nung kinabukasan na tapos tinawag din nila ako sa testimony. So, kinabukasan, pagpasok ko sa work, sabi nila, Sister, ipag-pray mo naman kami. Sister, turuan mo naman ako paano manalangin. Marami silang mga inaano sa akin. So, yung iba, pag tumatabi sa akin sa upuan ko, tinuturuan ko. Kasi gusto nilang matuto eh. Kasi alam nila na yung kanilang panalangin nila na natutunan nila simula bata pa lang, paulit-ulit na lang yun. Diba, alam naman natin kung ano yung panalangin na paulit-ulit, memorize na lang yun. Diba? Tapos, ayun, tinuturuan ko kung paano ka mag-pray. Ganito ang una mong gawin. Purihin mo ang Panginoon, pasalamatan mo sa lahat ng mga biyaya. Tapos, bago ka humingi, hindi ka puro hingi. Salamatan mo siya, purihin mo siya. Nagturo ako sa kanila kung paano manalangin. Dahil lang yun sa isang example lang na tinawag ako ng manager namin para mag-pray. So, tayo dapat na mga, magiging pakiramdam natin hindi tayo handa, pero yung paggamit sa atin ng Panginoon, hindi natin minsan mamamalayan yun na biglaan pala. Pero dapat
tayo talaga naman nananampalataya, siguro naman sa dami-dami na ng inaral natin sa church, lalo na yung mga rages natin, dating STBS, sa ating mga pakikinig ng salita ng Diyos, kung hindi ka pa ba naman matututo, ewan na lang talaga. Sabi nga nung mga dati kong kasama sa pabrika nung kasama sa Radiant, sabi niya, grabe dito sa inyo, dikdikan ang pag-aaral. Dikdikan daw talaga, sabi ko. Kailangan naman talaga natin mag-aral. Kasi kung hindi tayo mag-aral, ano na lang ang gagawin natin? Magsisimba na lang ba tayo? Wala tayong pag-aaral o para matutunan natin at makilala pa natin ng mas malalim ang Diyos. So, ayun. Balik tayo sa ating So, dapat rin tayo na mga anak ng Diyos ay i-share natin, ibahagi natin ang kabutihan ng Panginoon sa mga lugar, anong oras man, mapapalengke man yun. So, titingnan natin itong mga lugar na to na minsan doon lang tayo sa madali puntahan. Yung malapit lang, dito lang tayo sa malapit. Huwag tayo doon sa malayo kasi napakalayo naman. So, huwag po tayo mamimili sa lugar. Tingnan natin to si Pablo. Si Pablo nga, kung tutusin si Pablo, hindi po siya basta-bastang tao. Si Pablo ay, si Pablo ay mula siya sa lahi ng mga respected tribe. Ang alam ko mula siya sa lahi ni King Saul. Tapos Paul was extremely well educated dahil nag-aral siya. Tapos siya ay mula sa well-to-do family at ang nagiging teacher niya, 'di ba, si Gamaliel. Hindi ka naman pwedeng magpaturo dito sa teacher na to kung mahirap lang kayo. Siguro to ang mahal ng bayad dito, 'di ba? So hindi siya Tapos siya ay nakatira sa isang komportableng buhay. Tingnan natin komportable ang buhay niya, sila ay mayaman. Pero pagdating niya doon sa Atenas, hindi siya namimili ng lugar na ayoko diyan sa palengke, lalo na diyan sa palengke natin. Talaga naman kung yung anak ko nga nung maliit-liit pa, ayaw pumasok sa palengke, nag-iiyak kasi marumi daw. Siyempre, tubig, may putik, marumi, di ba? Pero ito, kung titingnan natin, ang palengke, hindi naman talaga itong magandang place. Mabaho, madumi, ewan ko lang sa palengke nila kung Basta, hindi siya namimili dito sa sinagoga. Ito sa Areopago, matatalino ang mga tao dito. Pero hindi dito kabahan si Pablo kasi siya ay nag-aral din ng mga batas, di ba? So, dito naman hindi tayo dapat, sabi ko nga na, hindi tayo dapat namimili ng lugar, na kung saan tayo komportable, doon lang tayo. So, hinalimbawa ko lang na si Pablo ay hindi rin siya namimili. Dahil, ang sabi nga niya, after niya na na-meet si Jesus Christ, give up niya ang lahat, ang mga advantage na alang-alang, give up niya lahat, alang-alang sa gospel na ng Panginoon. So kung tingnan natin ang Philippians chapter 3 verse 7, sabi nga dito na, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinituring kong walang kabuluhan ngayon. So, ito ay nagiging, naalala ko yung Speak Life ni Lai, na kung ano daw yung mga pinapahalagahan natin. So maraming nagsalita na work, tapos yung mga cellphone, minsan nga katabi pa natin matulog yan, di ba? Pinapahalagan natin yung ating pamilya, yun, Pero, ang pinakamahalaga dapat, sabi nga, unahin natin hanapin ang Panginoon. At ang lahat ay kanyang ibibigay sa atin, kanyang ipagkakaloob sa atin. So ako nga kanina sabi ko, sakit talaga ng katawan ko, parang hindi ko kaya, pero ito ay gawain ng Panginoon. Alam ko, Lord, tutulungan mo ako kahit hindi masakit ang katawan ko talaga. Pero sa tulong ng Panginoon, magagawa naman natin to . Hindi naman ako nahihirapan, nakaupo lang naman ako dito, di ba? So, salamat sa Panginoon na ang lahat naman kung gawin natin ito para sa Panginoon, yun ay nagbibigay tayo ng kaluguran sa Panginoon. So, balikan natin ang mga Athenians naman, dito, kung titingnan natin, ang mga Athenians po ay mahilig po sila sa mga bagong bagay. So, mga bagong ideya, kakaiba. So, di ba? Hindi lang naman sila. Tayo nga din, mahihilig din tayo sa mga bago. Tingnan nyo yung iba. Pag may bago ng cellphone, gusto nila bago rin. Bagong damit, bagong sapatos. Yung, minsan wala nang ang paa mo naman na iisa lang pero ang dami-dami mo namang sapatos, hindi na nga magkasya. Diba? So, mahilig tayo sa mga bago.
mga bago na talaga. Pero sila, ito naman ang kanilang mga gustong bago. Ito ay mga mahilig sila sa mga bagay na bago, bagong ideya at mga kakaiba. So, kaya nung narinig nila si Pablo na nangangaral ng bago kasi sa kanila yung pinangaral ni Pablo to the unknown God. Sino ba talaga yung unknown na hindi nila nakikilala? Gusto nila malaman yun di ba? Tingnan mo yung iba na meron ding makikita mo na nagpipreach ka o nangangaral ka, nagsishare ka ng Word of God. Merong mga tao na kung makikita mo, nakaano sila, yung nakatutok, yung hindi talaga sila gumagalaw kasi ganun yung namin doon sa sa Binangonan. Nakikita ko kung paano sila makikinig, talagang tutok sila kasi nakikita ko bago sa kanilang pandinig yun yung salita ng Diyos na sinishare natin. Bago sa kanilang pandinig yun. Ang alam lang naman kasi nila, yun lang prayer na yung paulit-ulit Yun lang, tapos kung sino ba talaga yung Diyos na kanilang kinikilala, maliit lang ang kanilang pagkakakilala. So nakakatuwa kung tayo mismo ay nakakakita ng mga tao na willing silang makinig ng salita ng Diyos, willing silang tanggapin yung word na yun, yung gospel, di ba? So dito po, itong mga Athenians ay mahilig sila sa mga bagong bagay-bagay, bagong ideya o kakaiba, pero hindi sila palaging handa tanggapin yung katotohanan. So, hindi sila ready na tanggapin yung katotohanan. Bakit? Kasi maraming pumipigil pa sa kanila. Katulad yan, kung ipapahayag na ni Pablo ang tungkol sa kaligtasan, bago naman yung kaligtasan, magsisi ka muna Bago ka magsisi, anong tatanggalin mo? Yung mga hindi nakakalugod sa harap ng Panginoon, tatanggalin mo yung mga bawal. Diba? Yung iba nga sasabihin nila, masarap kaya yung bawal. Samantalang yung mga Diyos-Diyosan nila puro mga immoral diba? Puro mga kaimmoralan, tapos doon pa sila nag-aalay. Doon pa sila nagbibigay ng panahon para i-worship yun. Samantalang itong Diyos natin na ating pinaglilingkuran, ito yung totoo, diba? Itong ang mga Diyos-Diyosan nila, itong Epicureo, itong Stoico, ito yung, ang ano lang nito ang ano lang kanilang pananampalataya So, walang buhay after mamatay. So, parang, wala na, tapos na. Walang thrill ba? Yun. So, mamuhay ka, live life to the fullest, mag-enjoy ka, magsaya ka, kasi pagkamatay mo, tapos na. Diba? Ganun lang ang kanilang pananampalataya o kanilang mga katwiran sa buhay. Ito namang Stoico naman magtimpi ka, yung moralidad mo, believe mo na ang kanilang pananampalataya na ang Diyos ay kahit naandyan lang. Yung ang Diyos ay was in all good things, nasa mga bagay na mabubuti. So kanila kasi ang kanilang pagkaano na magiging mabuting tao ka lang, okay. Yun lang ang kanilang pananampalataya. So, kaya nung narinig nila si Pablo sa isang Diyos na personal at muling nabuhay na magmuli mula sa mga patay, naging kakaiba at kakatuwa ito sa kanila. So, nung narinig nila, iba to parang ngayon ko lang to narinig, di ba? So, ibig sabihin, nung si Pablo ay actually second mission to ni Pablo. So, kung titingnan natin, bago sa kanila ang gospel na ito. Wala pang nagdala nito doon, kundi si Pablo pa lang. Kasi bago sa paningin nila, di ba? Bago sa pandinig nila. So, tayo rin, kung bago, ibig sabihin, ikaw pa lang yung naghatid niyan. Hindi katulad sa atin ngayon na hindi lang tayo ang nangangaral. Kahit nga minsan, punta ka sa ibang lugar, makikita mo kahit nga linggo, mayroong umiikot para mangangaral ng salita ng Diyos. Kahit na hapon or umaga, kahit doon sa outreach namin, makikita namin, masasalubong namin yung mga may mahahabang dress, tapos dadaanan lang kami. Di ba? Maraming nagsishare din ng Word of God. So, iba't iba naman ang ating pagkakakilala sa Panginoon. Dahil sabi nga ng mensahe ni Pastor, ang mali doon is yung sinusunod pa rin natin yung ating sariling kagustuhan, hindi yung kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. So ang Diyos ay gumagamit ng kahit
anong sitwasyon upang buksan ang pinto ng Ebanghelyo. So kahit anong sitwasyon, ang Lord ang gumagawa ng kaparaanan niya na maipasok ang Ebanghelyo. So, sinasabi ko nga kahit saan naman katulad nung ginawa ni Pablo di ba? Kahit palengke, nandun siya nangangaral kahit sa ang lugar, sa mga matatalino, sa mga mamamayan na simpleng tao lang. So, kahit na after ng kahit na nililibak ka na, so naalala ko yung nagpunta sa mission sa may nagsabi na, ay kaya naman yan sila masisipag kasi bayad daw tayo na nagmi-mission. So, bayad pala tayo Nakakatuwa, pero hindi naman yun ang katotohanan, di ba? Hindi naman talaga tayo bayad, tayo yung gumagawa ng sarili nating expenses para sa gospel. So, dito po, ang panlilibak ng mga nagtatanong sila ginamit upang si Pablo ay ito ay ginamit din ni Pablo upang makapangaral pa siya sa gitna ng Atenas o yung sa bayan sa lugar ng Atenas. So dito po sa verse 22 to 23, ito po yung idols nila na false god. Ito po yung tungkol sa unknown God. So dito po, sabi ni Pablo, nasabi ko na kanina na I found also the unknown God na kung saan ay ito yung kanyang bridge or tulay upang idiretso niya yung pag-share niya ng gospel na napaka-relihiyoso nyo pero ang inyong sinasamba na Diyos ay hindi yan false God yan. Katulad ng binasa ko kanina, puro immorality. Tapos kung sa pa ang kanilang Diyos ay yung paisa-isa. Yung itong Diyos na to tungkol sa harvest, dito lang ako. Tapos specialize lang siya para dyan. Diba? Tapos ito naman para sa kagandahan, specialize lang siya para sa ganyan. Pero kalukuhan yan. Puro kalukuhan yung binasa ko, napaano ako. Ganun pala yung kanilang mga Diyos dito. Sabi nga, sa atin din, marami rin tayong mga Diyos-Diyusan Yung iba naman na nag-share na, bukod doon sa aside na hindi natin pinapriority ang Panginoon, pinapriority natin yung ibang mga bagay, yun din yung Diyos-Diyusan natin. Kasi dapat talaga, ang Diyos sabi nga, thou shall not worship other God than me. Siya lang talaga yung pupurihin natin, siya lang yung uunahin natin, siya lang higit sa lahat. Pero yung ibang bagay na inuna natin higit sa Diyos, idol mo na rin. So, maraming Diyos-Diyosan sabi ko nga, minsan sa amin, sa Mindanao, meron akong, yung kwento ng kuya ko, sabi daw nung isang tao, ewan ko kung sinto ba yun, sabi niya, bakit kayong mga Kristiyano, bakit kayo, kasi hindi siya Christian Muslim yata yung kanyang bakit kayo, marami kayong Diyos? Tapos, yung kuya ko kasi pala biro yun, sabi niya, marami kayong Diyos Ano naman ang Diyos natin, sabi niya, marami yung buko juice, pineapple juice, sabi ko, ano ba yan, puro naman yung kalkuhan, mga puro juice kuday, So, dito po, nung nakaraang typhoon, habang nakikita ko siya sa Facebook, maraming nagpapasalamat kay, Sierra Madre. Sabi niya, salamat kay Sierra Madre. Tapos meron pa siyang animation na si Sierra Madre at saka yung typhoon or yung, yung kidlat or mga thunder ay naglaban sila. Yun yung napanood ko. Tapos marami doon post na nagpapasalamat sila kay Sierra Madre dahil na pinotektahan tayo doon sa bagyo na yun. Sa masamang panahon na hindi nasira yung ating bansa. So, sabi ko, bakit nagpapasalamat kayo dyan sa bundok? Hindi kayo nagpasalamat doon sa gumawa ng bundok. Diba? Merong mga tao na mali yung kanilang pagkaunawa o yung pagkakilala nila sa Diyos, na priority nila yung bagay na ginawa ng Diyos, di ba? Yung Diyos na gumawa ng mundong ito, ang Diyos na gumawa ng kabundukan, ang Diyos na gumawa sa atin bilang tao ay hindi siya hindi inunang pasalamatan
pauna pang pasalamat. Sabi nga sa Psalms, hindi ko maalala kung anong verse. I will lift up my hands unto the hills, for my help comes from the Lord. Hindi yung my help comes from Sierra Madre. Hindi yun. Wala yun. Gawa lang ng Panginoon nyo. Kasi tingnan mo yung mga mahilig sa mga, itong mga mahilig sa mga gumagawa ng mga rebulto. Gawa lang din naman ng tao yan yung ginagawa nila. Katulad nga ng mga Israelites na umalis si Moses, pagbalik niya. Abay, mga gumawa na kaagad ng mga Diyos-Diyosan. Hindi na sila nakukontento doon sa mga kapangyarihan na ginawa ng Panginoon. Diba? Yung nakakaano din na ang titigas ng mga ulo nyo, lahat ng kapangyarihan, lahat ng provision, lahat ng pag-iingat ng Panginoon sa kanila na, pero pag alis ni siguro naiisip nila na, ay wala tayong wala tayong libangan, ginawa nilang libangan. Diba? Hindi dapat gano'n na gumawa tayo ng libangan na nakakapagbigay na ng kalapastanganan sa ating Diyos. So dito, mali yung pagkakakilala natin. Nakakalungkot lang na isipin na tayong mga Christian nation dito sa Pilipinas, marami pa rin mga mali ang pagkakakilala at maling pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Kaya nga tayo hanggang ngayon, nasabi ko na kanina sa mga outreach, marami pa rin nakikitang mali. Sabi nga nung isang attendee namin, ay akala ko kasi noon, 3 kasi ang Diyos, sabi niya. Kasi kung hindi ako marinig nitong isa, meron pang 2. So sabi ko, sabi kong ganon. Nakakalungkot na hindi nila alam na ano ba talaga ang totoong Diyos. Na may reserba ka pang 2. Na ang isa lang naman ang sinasabi ng Biblia, na isa lang, ako lang ang iisang Diyos. So, ang lumalang ng langit at ng lupa. So, dito po ay hindi nga sa rebulto nakikita din natin ang religious mga acts natin. So kanina nasabi ko na yung mga religious acts natin katulad ng pagsuot ng mga kahabang damit or paglulumuhod. So yun yung mga religious acts natin na kung tutuusin, yung panglabas lang yan na anyo. Pero hindi siya totoo talaga na pananampalataya para sa Panginoon. So, si Pablo po dito sa Atenas ay kanyang pinangangaral from verse 24 to 25. Kung makikita natin yan, mababasa natin na Diyos bilang manlilikha. Ito po yung pinangangaral ni Pablo, ang Diyos bilang manlilikha, the God, the Creator. So, dito po ay pinapakilala niya na ang ating Diyos na totoo, yung sinasabi nilang the unknown God, ay ito yung lumikha ng ating mundo, lumikha sa atin. So, ganun sa 26 and 27 naman, sinasabi rin doon na ang Diyos bilang tagapanatili, sa 28 and 29, Diyos bilang Espiritu. At sa 30 and 31, sabi, ito yung nagsasabi rin dito si na tawag ng pagsisisi. Magsisi na kayo. Dahil yung mga Diyos-Diyosan nyo ay kinakasusuklaman niya ng Panginoon. Galit ang Panginoon sa idols. Galit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Dahil iyan ay gawa lang ng tao. Or mga tao lang din sila. Diba? Biruin mo yung itong Diyos na Diyos-Diyosan nila na si Jesus, diba? Ang kanyang asawa pala ay kapatid rin niya. Puro kung titingnan natin, kalukuhan pala itong kanilang mga dinudiyos, di ba? Tapos meron pa ditong meron pang pagka-immoral, di ba? Masyadong nakakalupot din ng mukha na tayo na nakakaalam ng katotohanan. Na tayo na alam natin na kung sino yung Diyos na nakilala natin at sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay siya yung lumalang sa atin, siya yung pinaka-makapangyarihan sa lahat. So, dito po, sa verse 32 and 34, ito po yung mga tugon. Yung mga tao na ni Pablo na i-encounter, ang kanilang mga reactions ay ganito. Meron naman kasing kahit naman tayo mga reactions ng nakikinig sa atin. So basahin natin. At nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay na mag-uli, ay nang libak ang ilan, datapwat sinabi ng mga iba,
pakikinggan ka naming muli tungkol dito. So merong ayaw, meron talagang, wow, parang ibang dating nito, parang iba yung naramdaman ng puso ko. May ganun. Siguro kung tayo na madalas na nagsishare ng Word of God, mararamdaman natin yan na, makikita mo na yung Diyos na, ating Diyos na sinishare sa kanila ay kumilos kaagad at pumasok kaagad sa kanilang puso na ang dali nilang tumanggap. Hindi nila pinatigas yung puso nila. So sinabi nila na, pakikinggan ka naming muli tungkol dito. So nai-excite sila. Gusto pa nila malaman, gusto pa talaga nilang makarinig pa ng gospel na dinadala ni Paul. So dito naman sa 33, sabi, sa gayoy umalis si Pablo sa gitna nila, at tapusin natin sa 34, sabi niya, datapwat makisama sa kanya ang ilang mga tao at nagsisimpalataya na sa gayoy, isa si Dionisio na Areopagita at ang isang babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pang kasama nila. So itong dalawa lang ang naitala dito, pero may mga sinasabing, maari itong minensyon dito na mga tao ay hindi rin to sila basta mga tao kasi minensyon eh. Pero meron din sinasabi at mga iba pang kasama nila. So marami ring naniwala at nananampalataya. So dito po makikita natin na habang si Pablo ay nangangaral, hindi nasasayang yung panahon niya. Hindi niya sinayang yung panahon na nakita niya yung mga mali, nakikita niya yung false, yung mga, kung sa atin pa na, ano ba yan? Puro naman yan, kalukuhan na yung pinagagawa niyo na kung tutuusin, iyan bang mga Diyos niyo? Iyan ba yung lumikha sa atin? Iyan bang mga Diyos niyo na yan? Iyan ba yung magliligtas sa atin mula sa kasalanan, di ba? Kung yung iba nga dito naman sa atin lalo na pag Holy Week para lang maligtas sa kasalanan, pinaparusahan yung sarili, di ba? Sinasaktan, nagpapapako pa nga sa krus para lang magkaroon ng tawag dito yung kanyang kasalanan ay mapatawad ng Diyos. So hindi naman yung sinabi ng Lord na mag-ano rin kayo, gawin din niyo yung pagpapapako sa cross kasi hindi natin kaya yun. Siya lang ang pwede at pwedeng magpapako sa cross dahil siya lang ang may ang karapat-dapat, dahil siya lang ang walang bahid na kasalanan. So, dito po sa kanyang sa kabila ng yung iba nililibak siya, pero marami din ang nananampalataya. So lagi nating tandaan mga kapatid na ang ating job or yung ating gawain na bilang mga Christ followers na i-proclaim natin ang salita ng Diyos, i-proclaim natin si Jesus Christ. Hindi tayo nagko-convince, hindi natin sila kino-convince na, uy, sumanib kayo dito sa amin kasi maliligtas ka. Uy, sumanib ka sa amin kasi ang aming simbahan lang, ang nasa Biblia, na ililigtas ng Lord yung simbahan namin. Walang ganun. Hindi naman nababasa yun sa Biblia. Pero meron akong naririnig na pagdating ng panahon, ang kanila lang daw simbahan ang ililigtas. Kaya nga pinapaganda nila ng bonggang-bongga yung simbahan nila. Kasi yun ang ililigtas ng Panginoon yung simbahan mismo. So tayo, ang ating gagawin, ang ating katungkulan ay bilang followers ni Jesus Christ ay i-proclaim natin, ipahayag natin ang ating Diyos na totoo. Hindi natin kailangan na i-convince sila dahil ang Holy Spirit ang gagawa niyan. Siya yung magko-convince doon sa tao na sinisira natin ng salita ng Diyos. Ganon din yung ginawa ni Pablo. Nag-proclaim siya, proclaim niya si Jesus Christ, pero ang Holy Spirit ang gumawa na i-convince ang tao na manampalataya sa Kanya. So, our job as a Christ follower is to proclaim, not to convince, but the Spirit does the convincing. So, purihin ang Panginoon dahil sa Kanyang mga salita. Hindi ko na masyadong pakahabaan, baka masyadong mahabain.
Hindi ko na sure kung sumobra na ba ako sa oras. So, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo po ay mananalangin para sa ating pangwakas na panalangin. Sumandali tayong yumuko at tayo ay manalangin. Hallelujah. God, we praise and glorify your holy name, O Jesus. Maraming salamat, Lord, sa muli, Panginoon, ng pagtatapos ng aming Speak Life Day 60. Salamat sa pagsama mo. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatiran na patuloy, Panginoon, umaantabay, patuloy nakikinig, Panginoon, yung mga salita, O God. Salamat, Lord, sa katapatan at pag-ibig mo. Kahit, Lord, kami ay madalas, Panginoon, nagkukulang, pero ang habag mo at awa para sa amin ay patuloy mo, O God, nilalaan. Thank you, Lord, maging sa pagtatapos, Panginoon, ng gawain ito, dalangin ko, Panginoon, ang patuloy mo, Panginoon, pag-iingat at pagsama sa bawat isa. Sa iyo namin, Panginoon, itinataas ang lahat, pinapasalamatan, binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. So, patuloy tayo sa ating shout-out, sa ating mga walang humpay na, walang panunood at pag-aantabay sa ating Speak Life streaming. So, una po ay pasasalamatan natin ang lahat ng ating mga pastors mula sa Antipolo, si Pastor Aldwin, sa Bicol, si Pastor Carl, sa Badian, si Pastor Winston sa Lisi, si Pastor Alan, Pastor Alan, at sa Tapel, sila Pastor Winston sa Lisi at si Pastor Berting. Kamusta po kayo dyan? Sana meron na kayong maayos na internet dyan. Maging sa ating mga outreaches. Salamat sa Lord sa ating mga outreaches, sa aking mga dinadalaw dyan tuwing Sabado. Sila sa Mendoza, sa Veterans, sa Cubao, sa Padilla, maging sa bago nating outreach sa Binangonan. Yun ba ako makakalimutan? So, ganun din po. Salamat sa pag-antabay at patuloy na panonood kahit malayo kayo sa BS Japan. Sila Sister Susan Fernandez. Hello po, kamusta po kayo dyan? Sister Morena Flores, Sister Heidi, hi Hides. Hello, lagi kong nakaantabay gabi-gabi. Kay Sister Weng, kay Sister Hazel, kay Brother Tony Paulo, maging kay Ronald Galdo, kay Roger Lego, kay Pastor J, Sister Shirley, kay Sister Nori, kay Sister Ana Recuerdo, at kay Sister Leia. Maraming salamat sa lagi na lang kayo yung nag-aano ng ating live. Maging kay Sister Janet, Sister Arlene Lego, kay Sister G Dalumpines, kay Pastora Myrna, Brother JJ, maging sa Hilario Family Vlog, kay Sister Weng Reyes, kay Domson, hi Doms, Domson Paraiso, kay Sister Jean dyan sa Cubao, kamusta po kayo dyan? Sa Diana May Mendoza, kay Sister Lois, at sa thank you po for sharing. Okay, salamat po Sister Morena, Sister Vicky. Salamat sa thank you rin. Thank you din po sa inyong walang humpay na panonood. Bukas po ang tabayanin natin ang Speak Life Day 61. 2 months na talaga with Brother JC Andrade. Ang tabayanan natin si Brother J. So hanggang doon lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us. Bye. Thank you, Sister Lai. Bye.